Medyo sanay sa tawag mo kayo. Tunggala! Buburu! Banggara-gara! Himpapawid ang impormasyon, lakbayin, sakyan at sakupin ngayon. Matang lawin, suriin ang mundo. Matang lawin, kapangyarihan mo. Matang lawin. Padro, busy ah. Uy, Kuya Kim, ikaw pala yan. Ito, nag-research ng susunod na episode para sa palabas ng aming aha. Ano ba yung topic niyo? Baka matulungan kita. Talaga, Kuya Kim? Kuya Kim, paano ba nabuo yung nasyong Pilipino ng pambansang Kamalayan? Magandang topic. Paano nga ba? Ganito, mahalaga na malaman muna natin ang mga salip o mga bagay at mga saysayang pangyayaring naganap sa loob at labas ng bansa na naka-impluwensya sa pagkamulat ng mga katutubo, lalo na ang mga gitnang uri at pagsibol ng nasyonalismong Pilipino. Teka, ano ba ang alam mo sa nasyonalismong Pilipino? Nasyonalismo ba mo? Sus, kadali-dali lang yan. Hindi, ito yung pagiging tapat sa bansa o kaya bayan. Okay, tama. Isa sa mga salip para mabuo ang nasyong Pilipino at ng pambansang Kamalayan ay ang pagbubukas ng Suez Canal. Nang buksan ang Suez Canal noong 1869, umikli ang distansya ng paglalakbay sa pagitan ng Espanya at Pilipinas. Ang biyahe dati ay inaabot mula 3 hanggang 6 na buwan. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, ang biyahe ay inaabot na lamang na 32 hanggang 35 araw. Ang masiglang kalakalan sa ibayong dagat ay nagbigay daan sa pagsulong ng kalakalang panloob. Sanhi ito upang umunlad din ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangangalakal at mamumuhunan. Ang pag-unlad sa pangkabuhayan ng mga Pilipino ang pangunahing salik kung bakit may mga kabataang Pilipino na naipadala ng kanilang magulang sa Maynila upang mag-aral. Aha! Dahil may mga kabataang Pilipino na nakapag-aral, nabuksan ang pambansang Kamalayan ng mga Pilipino. Ang galing ko talaga, I'm so smart. Bro, hindi sapat yun para umusbong ang pambansang Kamalayan. Dahil sa pagbubukas ng Suez Canal, pasok ng liberal na kaisipan sa nasyon kasabay ng mga produktong pumapasok sa Pilipinas ang mga aklat at pahayagang naglalaman ng mga ideyang liberal. Tama! Tara na nga, Kuya Kim, makalipat na lang. Ipal dito. Kuya Kim, anong kaisipan ba yung sinasabi mo? Mga kaisipang liberal ni na John Locke, Montesquieu, Rousseau at ni de Voltaire. Ah! Sino naman sila? Si John Locke ay isang pilosopong Ingles na sumulat ng Two Treatises of Government noong 1690. Nagsasad ito na ang bawat tao ay may karapatang mabuhay, magkaroon ng kalayaan at sumang-ayon ito sa revolusyonaryong kilusan. Si Baron de Montesquieu ay isang Pranses na sumulat ng The Spirit of the Law noong 1748. Ito ay naninindigan na ang bawat bansa ay dapat magsuri sa kabuuan ng kanilang kapaligiran at karanasan ng mamamayan at dito ibatay ang kanilang batas at alituntunin.
Si Jean-Jacques Rousseau, Ingles na sumulat ng mga aklat na naglalarawan ng huwarang sibilisasyon. Ipinakikipaglaban ng kanyang mga aklat ang pangangatwiran sa mga umiiral na tsorya sa pinamataas na pamunuan at mga uri ng pamahalaan, batay sa katangian at kakayahan ng tao na makapag-uugnay sa bawat isa sa kanila at sa kanilang bansa. At si François-Marie de Voltaire naman ay isang Pranses na manunulat at pilosopo. Sinulat niya ang aklat na Candide na kung saan ay malinaw na ipinakipaglabanan niya ang karapatan ng tao. Ayon sa kanya, walang sinumang makapangyarihang pinuno ng utos at walang sinumang paglilitis, at higit sa lahat naniniwala si Voltaire sa Kristyanismo. Subalit nilabanan niya ang mga nagpapatupad at nagtuturo nito. Ang isang popular na sinabi ni Voltaire, Tinututulan ko ang iyong sinabi, subalit pagtatanggol ko hanggang kamatayan ang iyong karapatang sabihin ito. Matang lawi. paano nga ba nakaapekto ang paglaban ng mga paring Pilipino noon para mabuo ang pambansang kamalayan ng mga Pilipino? Abangan. Sabi mo na. Galing talaga, Ziggy. Guys! Alam ko na! Yan! Yan ang kailangan namin. Pasok na kayo sa team. Guys, let's go! Ito na yun! Coach, yung kailangan.